A blessed day po mga ka-truth seeker. Welcome po sa Unlearn Error, Spread the Truth. This program has two purposes: that we may unlearn Arminianism, humanistic views, and that we may spread unpopular but biblical apostolic doctrine. Soteriology po tayo, faith saves is an error, part 8, reason why faith saves is error. Na-discuss na po natin ang 11 dahilan. Continuation po tayo, faith saves error for number 12 reason. Mga ka-truth seeker, the role and nature of faith is not to save us. Instead, faith is total dependence on God, who alone saves. Ang unbelief, kawalan ng pananampalataya, kawalan ng paniniwala sa Diyos, o mas malinaw na pagiging independent, pagtayo ni Adan at ni Eva sa sariling lakas, pagkaunawa at sariling naisin nila, nahiwalay sa Diyos at sa kalooban ng Diyos, ito ay pagpapahayag na hindi nila kailangan ng Diyos. At kaya nilang mabuhay ng hiwalay, kaya nilang mabuhay na hindi sumasandal, hindi dependent sa plano, will, pamamahala ng Diyos. At ang unbelief o kawalan ng pananampalataya na ito o kawalan ng paniniwala ay nagbubunga ng pagsuway at rebelyon, paghihimagsik laban sa kalooban ng Diyos. Kung ang faith ay katumbas ng total dependence ni Adan at Eva o total na pagsandig ni Adan at Eva sa Diyos, sa kung ano lang ang plano, gusto, nasain, kalooban ng Diyos, yun lang ang iisipin, gagawin at sasalitain ni Eva at Adan. So, ang faith ay total dependence o pagsandal sa Diyos, sa kaligtasan at pagliligtas ng Diyos. Ito ay total dependence o pagsandal sa will, protection, provision ng Diyos, sa providence o governance ng Diyos, at lalo na po sa usapin ng pagliligtas ng Diyos. Genesis 3:1-24. Ang faith o total dependence, pagsandal ng mga makasalanan sa Diyos at sa pagliligtas ng Diyos ay mangyayari lamang kapag tayo ay na-regenerate na. 1 John 5:1. At ang faith na ito ay faith not as requirement, not as basis, not as instrument, cause, or duty condition para maligtas tayo. Ang saving faith na ito ay total dependence, pagsandal natin sa Diyos, sa pagliligtas at kaligtasang binigay ng Diyos. Ang faith ay pagsandal lamang sa provided salvation ng Diyos. Genesis 3:15, Genesis 3:21. Alam niyo po ba sa Hebrews, mga ka-truth seeker, ay may tinatawag na rest. At ang rest na ito ay tinutukoy na salvation of God na binigay na sa atin. Ngunit huwag nating isa-isang tabi na ang faith at rest ay play of words, na masasabi natin na ang faith ay pamamahinga, rest, pagsandal sa pangako ng kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Kahit naman sabihin natin ang faith dito sa Hebrews, sa libro ng Hebrews, ay hindi resting o hindi pagsandal sa kaligtasang ibinigay ng Diyos, napakalinaw naman po sa Genesis na ang faith ay pagsandal sa kaligtasang ibinigay ng Diyos. Basahin niyo po ang Hebrews 3:19, Hebrews 4:2 hanggang Hebrews 4:8-10. So, ang faith po ay hindi requirement, hindi basis, hindi kondisyon, hindi root cause, hindi requirement, duty, hindi instrument para maligtas tayo. Sana malinaw yan. Relevance challenge po ng ating pinag-usapan, mga ka-truth seeker, sa mga regenerate o ligtas na. Sila ay makikita ng bunga ng saving faith. At ang saving faith na ito na mayroon tayo ay kapahayagan ng ating total dependence or resting in the salvation of God na pinrovide na niya. So ang saving faith ay napaka-importante sa usapin ng regeneration o sa usapin ng pagkaligtas natin. Pero hindi po nangangahulugan ang saving faith ay cause, basis, instrument, duty, requirement, condition para maligtas tayo. Ligtas na po kasi tayo.
At sa mga ligtas na, naturalesang umuusbong na lamang at dumadaloy ang faith mula sa new life, new spirit natin, mga ka-truth seeker. Summary statement po ng ating pinag-usapan, faith is total dependence and resting in the salvation we already have. To unlearn error, mga ka-truth seeker, spread the truth. You may connect with us, like, follow, watch, and subscribe. Good day and God bless po sa ating lahat.